To the rescue, ang pambansang ate na si Senador Amy Marcos. Taliwas na naman ito sa sinasabi ng kanyang kapatid, na Presidente Bongbong Marcos. Taliwas na naman itong sinasabi ni Amy Marcos, no? Abay, nalulungkot siya dahil sa nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga naman, na kanino ba ang loyalty nito ni pambansang ate, Senador Amy Marcos. Abay, nalulungkot. Kailangan i-comfort si Senator Amy Marcos dahil nalulungkot siya dahil sa mga nangyayari dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na sinabi ng kanyang kapatid na humarap ito sa pagdinig sa Kongreso, syempre dapat laging kontra. Kontra na naman po ang pambansang ate na si Senador Amy Marcos. Kaya nalulungkot daw po siya sa mga aligasyon na ibinabato kay Kibuloy. Mabait siya sa atin. Sabi ni Senador Amy Marcos. Siyempre ma'am, Marcos ka. Siyempre ma'am, senador ka. Siyempre ma'am, mayaman ka. Di ba? Siyempre ma'am, hindi kanya tauhan. Kaya mabait talaga sa iyo yan. Anyway, anong pinupunto dito ni pambansang ate? Senator Marcos has defended, pinagtanggol niya na naman ang kontrobersyal na pastor na si Apollo Kibuloy from allegations that he raped minors and forced ministry members to beg on the streets to fund his lavish lifestyles. Multi-billionaire na pastor ka-coffee at may mga aligasyon ng panggagahasa sa mga minor de edad. Senator Amy Marcos, hindi mo ba naisip yung mga bata na yon? Dingkin man lang sila, di ba? Kaya pumanig ka kagad dito sa kaibigan mo, sa mayaman mong kaibigan. During the kapihan sa Senado Forum, nitong Webes lamang po, February 29, the President's sister described Kibuloy as a kind man. Mabait na tao who is generous to the people, who believed in him as a self-appointed son of God. Grabe naman si Senadora Amy Marcos dito. Todo tanggol ah. Bakit kaya ma'am? Malaki bang naitulong sa kampanya? Mabait siya sa atin. At higit sa lahat, tumutulong sa napakarami. Siyempre, napakaraming pera. Ka-coffee, saan ba galing ang pera? Galing sa tao. Malungkot ako na nauwi sa ganito. Kaya kailangan i-comfort si madam dito. Sana na isaayos na lang ng mas mapayapa at tahimik na paraan. Ano ba yan? Paano ba masasettle yan? Sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Di ba? Hearing, ayaw dumalo. Paano maayos yan? Anong ibig sabihin ng mapayapa at tahimik? Favorable sa mga Kibuloy para maging mapayapa at maging matahimik. Yan ba yun? The senator urged her colleague, Senator Risa Ontiveros, to give Kibuloy due process and respect his rights instead of prejudging him in her Senate inquiry into the sexual abuse allegations. Paano yan? Magkasama sila sa Kongreso. Ibig sabihin ba nito, hindi naniniwala si Senator Amy Marcos sa mga pagdinig in aid of legislation? Ibig sabihin ba nito, ayaw niya na imbestigahan si Kibuloy, pero sang-ayon siya na imbestigahan ang ibang resource person na hindi kasing yaman ni Kibuloy? Double standard. Madam, anong nangyayari dyan? Ano yan? Absuelto si Kibuloy? Pareha sila senador eh. At alam niya na may karapatan ang Senado na mag-conduct ng investigasyon in aid of legislation. Pero walang exemption dyan. Even yung mga mambabatas, dumadalo dyan sa mga investigasyon na yan at sa mga pagdinig na yan. So parang ayaw ni Senator Amy Marcos, no, dahil sa sinasabi niya dito kay Risa Ontiveros na bigyan ng due process. Hindi ba due process yung inimbitahan mo sa Senado para ilahad ang kanyang side, ilahad ang kanyang mga argumento? Hindi ba due process yan? At irespeto ang kanyang karapatan instead of prejudging him in our Senate inquiry into the sexual abuse allegations. Naku ha, mag-aaway itong dalawa na ito ha. Senator Risa Ontiveros at Senador Amy Marcos. Alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including the right to due process and right against self-incrimination, Marcos told Ontiveros. Kasi kung ganyan, totoo naman yan, may karapatan sila against self-incrimination, kumbaga hindi nila ipapahamak ang kanilang sarili. So if ever dumalo dyan si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig na yan sa Senado, which I think is not possible, sabihin niya, kung dumalo man siya dyan, I invoke my rights against self-incrimination. No? Hindi ko ipapahamak ang aking sarili sa aking mga sagot. Pwede niya namang gawin yan, di ba? Pero kasi kung ang pinupunto dito ni Senador Amy Marcos na wag nang papuntahin sa Senado o sa pagdinig na yan si Pastor Apollo Kibuloy, unfair yan, di ba? Sa ibang mga resource person na ipinapatawag dyan at napapahiya din dahil sa cover na it is in aid of legislation, di ba?
E kung ganyan, itigil na yung mga investigasyon. Kung hindi rin nilarespeto ni Senador Amy Marcos itong ginagawang investigasyon ni Risa Ontiveros na in the first place, karapatan niya. Dahil siya ang chairperson ng committee na yan na dumidinig dito sa kaso na yan. So, nagiging double standard tayo dito. And in fact, si Amy Marcos, dumadalo din sa mga pagdinig ng Senado. Diba? At may mga pinapahiya din siya dyan. Paano yan? Paano kung i-invoke yung sinasabi niya na bigyan ng due process at hindi dumalo yan, ipasugpinan niya? May magagawa ba? Itong maliliit na taong pinapatawag niya, maliliit na opisyal ng gobyerno. Diba? Unfair, double standard, mali-mali. As to Quiboloy's indictment by a U.S. Grand Federal Jury for sex trafficking, Marcos pointed out that the U.S. has not yet requested Quiboloy's extradition to face the charges. Antayin natin, ka-coffee. November pa nga ang hearing dyan sa Senado, sa Amerika patungkol sa mga kasong ito. Yan, naghahanap na sila ng extradition treaty. Paano kung mag-request ng extradition treaty yan? Papayag ba si Quiboloy? Siyempre malalaban yan. Ayaw niyan madala dyan sa Amerika. Gulo na naman. Yun pa lang hinihintay. Actually si Harry Roque, yan din ang kanyang argumento. Parang pinapalabas dito ni Harry Roque. Hindi matibay itong mga kaso na isinampad dyan sa Estados Unidos. Dahil kung matibay man daw, sana nag-request na ito ng extradition, no? Itong gobyerno ng Amerika, nag-request na ng extradition dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kunin na itong si Quiboloy, dalhin sa Estados Unidos para dinggin doon yung kaso. Wala naman daw extradition request. Bakit kayo nagmamadali? Labis naman, sabi ni Marcos. Sana yata sa mabagal itong si Senadora Amy Marcos. Maling-mali ito ha. Naku, si Pambansang Ate, anong nangyayari dito kay Pambansang Ate? Domsky Taroma, sinungaling yan si Amy Marcos. Good luck sa kanya kung makakakuha pa siya ng boto sa mga loyalista. Baka may something sila ni Quiboloy, sabi ni Ronnie Matson kay Rachel Ann Bello, pinagbabayad lang ng kanyang mga kasalanan. Sabi ni Olive Gabriel, tandaan niyo mga senador na kumakampi sa kalokohan. Magkakaalaman yan pagsapit po ng halalan. Nalulungkot siya sa nangyari kay Gibbs sa mga tirada kay PBBM, di siya affected. Exactly. Lisa Reyes, di ba? Grabe ang birada ni Quiboloy kay PBBM. Grabe ang birada ni Duterte, bagamat kumakambyo na ngayon. Grabe ang birada ni Baste, ni Pulong. At hindi siya nalulungkot doon. Wala talaga. Ang loyalty ni Amy Marcos wala sa kapatid niya. Nasa mga Duterte, sa side nila Quiboloy. Maglabas pa siya ng statement na nalulungkot siya para kay Quiboloy. Tama yung obserbasyon mo dito Ma'am Lisa Reyes, hindi ka ba nalulungkot sa kapatid mo na binabakbakan ng kampo nila? Rodrigo Harap, maswerte yan si Quiboloy, maraming pera. Kung mahirap lang yan, sigurado, tinumba na yan. Ang problema, mayaman na sa coffee, no? Multi-billionaire sa buong mundo, ha? Baka isa yan si Amy sa mga spiritual wife ni Pastor. Kay Mengay, pambansang panggulo na Amy Duterte. Kaya maganda yung tanong ni Katonying dito sa kanya ikaw ata ang leader ng opposition, ma'am Itong Senador Amy Marcos kasi parang sunod-sunod Pero pag naglabas naman ng statement, parang pinapasinungalingan niya kasi puprotektahan niya raw bilang panganay sa mga Marcos ang pangalan nila. Pero wala naman sa action niya. Ang issue, Chacha ni Tambalustay, hindi nyo kayang banatan dahil babayad kayo, sabi ni Arriba Pilipinas. Nasaan yung bayad? Pinag-uusapan din natin yung Chacha. Nasaan ang bayad? Yan lagi ang argumento ninyo kapag pabor sa administrasyon, bayad na naman. Isa dami naming pabor Ibig sabihin lahat bayad. Kung madugo, ala David Koresh ang mangyayari kay Quiboloy. Hindi ako familiar sa kwento ni David Koresh, no? Josefina Maceda, hindi na kaya ng peking power niya na stop, kaya siya nagtatago at hindi nagpapakita. Nasaan kasi si Pastor? Yan. Sa makakaalam daw, meron daw 1,000 kayo na matatanggap. Arnel Senior, nakikinig sa atin, nandiyan po sa Toronto, dyan po sa Canada. Happy viewing po sa inyo. At yung mga ka-coffee natin na nakikinig ngayon, nasa Facebook, kay Ligaya Ignacio Rafael, kay Orenia Azul, kay Nida Ilarde Orpilia, happy viewing po sa inyo. Ganoon din po kay Edwin ang Obra. Shoutout din po kay Baste Ragasa na sa Facebook, nakikinig po sa atin ngayon. Baka hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, palambing naman ka-coffee, paklik lang po ng follow, yan nasa taas. Like and follow po sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ninyo ang subscribe. Dapat dyan, ipakulong na yan, sabi ni Iranyo Egenias. Biktima, happy viewing po sa inyo. Kay Clyde Red Somakel, huwag naman ganyan, hinuhusgahan na
ninyo ang tao, sabi ni Clay D. Red. Ang Senado Kagopino. Hindi tayo nanguhusga dyan. Appointed son, nasaan ka na? Sabi ni Vivian Diaz. Alright, sige. Kuha na lang inyong kape at let's move on sa ating susunod na topic.